What's up mga tamago? Arin wala gusay sa inyong lahat. In today's episode ay pag-uusapan nga natin yung 3 worst NFT games na nilaro ng mga Pilipino. Yung tipong inayakan nyo ng mga sinaunang panahon. Taong 2021 kasi mga tamago, nagsilabasan ang mga play to earn na kung saan nga daw madali kang yayaman at madali kang araw kikita. Yun ang bali-balita. Kaya naman maraming Pilipino talaga ang nagdagsaan para pasukin ang mundo ng blockchain. Kahit wala silang kaalam-alam dito. Maraming nalugi at maraming nag-iyakan. Pero ano nga ba sa mga laro na to ang may mga pinakatalagang iniyakan at isinumpa ng mga Pilipino? Tara, alamin na natin. Isa sa mga larong pumutok talaga sa Pilipinas mga tamago ay ang Crypto Blades. Dito nga nagsimula yung tinatawag nating palo-palo gaming. Dito sinasabi na isang palo mo daw ay NMAX, yung bang magandang motor. Kaya naman marami rin talaga sa Pilipino ang mga nagbenta pa ng motor dito para nga ibili ng pamalo dito sa Crypto Blades. Hanggang ngayon up pa rin ang kanilang website. Sinasabi nga daw na magkakaroon daw ito ng relaunch. Kung mapapansin nyo dito mga tamago, no, ang skill, yung pinaka-token ng Crypto Blades talagang nagsimula sa $5 at pumaalo mga tamago ng mahigit $100 na talaga namang kinabaliwan ng mga Pilipino. Sumobra ang spike at sumobra ang taas nito mga tamago nang sa kadahilanan na ang mga Pilipino noon ay wala pang kaalam-alam pagdating sa market o merkado ng crypto. Siyempre, isa na rin ako doon. Yung mga nakikita nilang tumataas na ang value ng token na to, aba sige talaga nagsitalpakan pa rin ang mga loko-loko at hanggang pumalo na nga ito ng mahigit $100. At syempre yung mga ahead sa atin na talagang marurunong na at alam nila ang trading o pakikipagpalitan dito sa market ng crypto, no? Sila po ang unang mga nagtipi na nung tumaas na yung value. Base nga dito sa kanilang game statistics mga tamago, meron pa raw sila sa 24-hour volume na $71,404. Meron din silang 16 partnerships at meron pa raw sila ditong mahigit 1 milyon na active holders o mga naipit. Baka mga hindi lang nakatipi yan. Ang pinaka-CEO nga rito mga tamago ay eto si Philip Devine, siya si Kroge. Na interview nga rito ng ating kapatid na si Dexter Plays PH. At talaga namang uma-attend to ng marami pang mga AMA sa iba't ibang bansa. Expired na rin ang copyrights ng kanilang website dito mga tamago. At kung titignan naman ang kanilang Telegram, makikita natin na si Kroge sumasagot pa rin talaga dito mga tamago, no? Ito nga sinasabi niya, we're really just in holding pattern due to the extended market conditions. As many of you already know, the game is functionally complete and there have been months of public testing. The issue is that you can only launch a product once in this environment. It would not have any effect on token price to launch it. Meron pa rin naman tong 17,600 members mga tamago, no? Itong kanilang Telegram group channel. And recently lang yung message na yon ni Kroge mga tamago dito sa kanilang Telegram. Kaya lang hindi pa rin natin masisigurado at malalaman kung anong kahahantungan ng kanilang project kahit i-relaunch nila. Kayo ba? Ano sa tingin nyo? Dito sa pangalawa mga tamago, isa rin to sa mga nagbigay ng sakit sa puso sa mga tao na naglaro nitong laro na to. At eto nga yung Crypto Mines. Dito mga tamago, no, isa rin tayo sa mga naunang nag-content nito. Umana rin nga tayo dito mga tamago ng napakaraming views, 19k din to. Mahigit 2 taon na. Ang nakakatawa dito mga tamago, talagang simula noon pala talaga fair review ang binibigay natin. Pinanood ko ulit ang video at natuwa ako sa sarili ko. Dahil mula noon pa man, balansing-balanse. At kahit bayad na bayad si tamago, mas pinipili pa rin nating maging balanse sa kung anong pananaw natin sa mga laro dito sa blockchain space. Kung gusto niyo panoorin itong ating replay nito mga tamago, ilalagay ko ulit dyan sa ating link sa baba, dyan sa description box. Pero tama na yung pagbubuhat natin ng bangko mga tamago dahil itong ang Crypto Mines nag-launch pa ng pangalawa nilang version. At syempre ako namang siraulo talagang tumalpak pa rin, hindi na nadala. But anyway, all in all mga tamago, ang pinuhunan ko rito nabawi ko dahil nga sa kadahilanan na isa ko sa mga nauna na tumalpak dito. Ang pinakalaro nga rito mga tamago magpapalipad ka ng mga spaceship at kapag ka naging successful ang paglipad ng inyong mga spaceship dito mga tamago, dun ka makaka-earn ng kanilang mga token. Hindi ka man pumapalo rito mga tamago, pero ang term pa rin na naging tawag na sa mga ganitong game yung kung saan tsamba ang inyong pagkapanalo, palo-palo pa rin. At kung titignan nga natin dito sa CoinGecko mga tamago, ang Crypto Mines po ay umabot ng hanggang $700 mahigit. Ang ginawa ko ngayon mga
mga tamago, chinik ko nga dito sa aking BCSC scan kung ilang Eternals ba ang aking nakuha. Yun nga yung kanilang token at lumalabas dito mga tamago, siguradong mahigit 200 po ang mga na-farm natin dito. At kung yung 200 Eternal na yon mga tamago naipon natin at naipapalit natin dito sa pinakamataas na palitan, which is 700 plus na dolyares mga tamago, lumalabas po na meron na tayong 8 million pesos. Grabe mga tamago, sayang naman yun. Masaya sana tayong lahat. Anyari sa inyo? Para sa mga gustong sumama ulit ang loob dyan, i-check nyo ulit yung BCSC scan nyo at i-comment nyo dyan sa baba kung magkano ba yung nawala sa inyo noong mga panahon na yun at kung magkano ba ang pwede nyo sanang nakuha kung ipinalit nyo dun sa may pinakamataas na tayog na narating ng mga token na tinalpakan nyo. At dito sa pangatlo mga tamago, ito talaga sa tingin ko ang pinakamaraming nayamot na mga Pilipino na nakapaglaro nitong crypto game na to. Syempre walang iba, walang katulad, PVU, Plant vs Undead. Dito mga tamago, siguradong alam na at pamilyar na ang lahat na ang laro na to ay magtatanim-tanim ka lang at makakakuha ka rito ng LE or yung light energy na ipinapapalit sa PVU. At ang PVU token naman mga tamago, yun yung kanilang pinaka-token na ipinapapalit sa kahit na anong currency. Maraming game style na ang lumabas dito sa laro na to. From hanap uwak o pagdidilig lang mga tamago, nagkaroon pa to ng PVP or yung player versus player nila na talagang tower defense. Sana itinuloy na lang nila yun. Marami rin mga tao na na-FOMO dito sa laro na to. Syempre, isa na rin ako dun. May mga kinita naman tayo rito mga tamago at ito talaga yung simula ng journey ko dito sa mundo ng blockchain. Dito na ako nagsimula gumawa ng mga content regarding dito sa pag-review ng mga lumalabas na NFT games. Umabot din ang token niya sa all-time high na $24.73. Mas maliit ang ATH nito kung ikukumpara mo dun sa dalawa nating nasabing laro. Pero mga tamago, dito kasi madali lang makakuha ng PVU token. Kaya naman talagang mas masasabi natin na again, yung mga naunang tumalpak, talagang sila yung mga pumaldo at yung mga huli naman na sumali rito mga tamago, ito na nga, flat rate po, dedo. At tingin ko dyan, mga hindi na rin talaga nakabawi. Way back 2021 mga tamago, talagang alam naman natin na kulang pa tayo sa kaalaman. At syempre, kasama rin po ako doon. Yung iba sa atin siguro mga expert na pagdating sa mga trading, paging dito sa crypto blockchain. Kaya naman kung sino talaga yung mga mas marurunong noon at hindi greedy, sila po yung mga pumaldo at tayong mga wala pa masyadong alam at hindi nag-research, tayo yung mga nag-iiyakan talaga sa huli. Kahit ako mga tamago, napakarami kong pinanghinayangan na tokens na dapat pala tinipi ko na yun, hindi ko naiintindihan yung market, pero ang alam ko talagang risky siya. Kaya naman talagang lagi pa rin natin sinasabi kahit noon pa man na hindi tayo nagbibigay ng financial advice. Laging patungkol lang dun sa review at kung ano yung gameplay ng mga pinapasok natin. Kung mapapansin nyo, lahat ng token na yun mga tamago, pare-parehas ng takbo ng chart nila. Talagang magpipik lang sa una at ayun na nga, magkakaroon ng correction hanggang sa lumapag na at mawala. Hindi po nasusustain yung ekonomiya ng pinakalaro. Ang masasabi ko lang mga tamago along the way po, napakarami nating napulot at natutunan. Medyo hard lesson nga lang yung mga yon. Pero still, dala pa rin naman natin yan dito sa ating journey sa blockchain space. At palagay ko, patuloy pa rin magde-develop ang blockchain technology. Sa katunayan nga, marami ng Web3 projects na magaganda na lumalabas ngayon. Hindi lang po tungkol sa mga investment, hindi lang po tungkol sa kitaan. Kaya sana patuloy pa rin tayong makapag-gather ng knowledge dito sa crypto blockchain. Nang sa ganon, sa susunod na bullrun mga tamago, alam na natin yung mga kalakaran at anong dapat gawin sa susunod na to the moon. I-comment nyo dyan sa comment section yung mga experience nyo nung nakaraang bullrun 2021 mga tamago. At babasahin natin yan sa susunod na live stream natin. Ito ulit si Mike Tamago. Ingat kayo. Tamago out.